Isipin mo, isang ordinaryong umaga, paggising mo, sumilip ka sa bintana at may napansin kang kakaiba sa langit, isang bagay na hindi dapat nandoon. Hindi lang isa, kundi 2 araw ang nakatingin sa'yo. Magkatabi, parehong nag-aapoy, naglalabas ng matinding init. Ang isa, pamilyar sa atin. Yung isa, isang dayuhan sa ating kalangitan. Bigla ang mundo natin ay nahuli sa gitna ng 2 naglalakihang puwersa. Sa unang tingin, parang ang ganda, no? Isang gininto ang langit na parang sa ibang mundo. Pero alam mo, yung kagandahang yun, isa lang yang patibong. Dahil ang 2 araw ay hindi sinyales ng dobleng biyaya. Ito ang simula ng katapusan. Teka, paano nga ba posibleng mangyari ang ganito? Para maintindihan natin ang bangungot na to, kailangan nating tanggapin na may bagong batas ng kalikasan na umiiral sa mundo natin. Ang Earth kasi, hindi na lang umiikot sa isang araw. Ngayon, bihag na tayo ng tinatawag na binary system. Ibig sabihin, 2 araw ang sentro at ang mundo natin ay sapilitang umiikot sa kanilang 2. Maraming ganitong sistema sa universe, pero yung planeta natin, hindi ito dinisenyo para sa ganito kabayolenteng sayaw. So paano to? Nangyari? Pwedeng bigla na lang may sumulpot na pangalawang araw? O kaya, isang ligaw na bituin ang napadaan at nahatak ng gravity ng araw natin. Pwede rin ang Earth mismo ang naligaw at naipit sa gitna ng 2 bituin. Pero kahit ano pa man ang dahilan, pareho lang ang resulta, isang domino effect ng sakuna. Mula sa sandaling lumitaw ang ikalawang araw, nagsimula ng umandar ang orasan. Ang sangkatauhan ay may bilang na araw na lang. Baka ilang linggo na lang, bago ang mundong kilala natin ay maglaho ng tuluyan. Ano kaya ang mararamdaman sa unang 24 na oras? Halika, subukan nating ilagay ang sarili natin doon. Tingnan natin kung gaano kabilis guguho ang lahat. Unang minuto pa lang, yung sikat ng araw na dating nagbibigay buhay, ngayon parang libu-libong karayom na tumutusok sa balat mo. Paglipas ng 5 minuto, lahat ng bagay may 2 anino, nakakapanindig balahibo. At pagdating ng kalahating oras, ang liwanag mismo, kalaban mo na, sobrang sakit sa mata. Hindi na ito liwanag, isa na itong sandata. Paglipas ng 1 oras, kahit madaling araw pa lang, yung temperatura parang katanghalian na sa disyerto. Sa ikalawang oras, doble ang UV radiation. Ilang minuto ka lang sa labas, sunog na ang balat mo. Ang mga halaman, lantay na. At sa ikatlong oras, yung isip mo na mismo ang sumusuko. Nahihilo, nalilito. At pagkatapos ng unang araw na yon, darating ang pinakanakakatakot na pagbabago sa lahat. Walang gabi. Hindi nadidilim ang langit. Ang mga bituin, tuluyan ng naglaho, tinabunan ng walang katapusang liwanag. Para sa mga hayop, isa itong purong bangungot. Walang pahinga, walang kadiliman. Pero para sa atin, mga tao, mas malala pa. Yung pagkawala ng gabi, sinisira nito yung pinaka-core ng pagkatao natin. Yung biological clock natin, wasak. Hindi na alam ng katawan kung kailan tutulog o gigising. Ang resulta, matinding pagkabalisa, guni-guni, pagkasira ng ulo, lahat yan sa loob lang ng unang araw. At simula pa lang yan. Habang lumilipas sa mga araw, lumalala ng lumalala ang sitwasyon sa buong mundo. Pagkatapos ng unang linggo, ang mismong planeta natin ay naghihingalo na. Una, yung mga yelo sa North at South Pole, ang natural na aircon ng mundo, bumibigay na. 10 beses na mas mabilis ang pagkatunaw, umaapaw ang mga ilog, at yung dagat unti-unting nilalamon ng mga syudad sa baybayin. Ang Maynila, Jakarta, New York, lahat sila lumulubog. Yung umiinit na karagatan, nagiging pabrika ng mga dambuhalang bagyo. Hindi na ito ordinaryong bagyo, ito ay mga hyperstorm. Mga halimaw na kaya magpapabagsak ng mga skyscraper. Mga alon na mas mataas pa sa mga gusali, winawasak ang lahat sa dinadaanan. Sa lupa naman, ang mga kagubatan natutuyo. Maging yung pinakabasang rainforest, nagiging parang tuyong kahoy na lang. Isang kidlat lang, mag-uumpisa na ang mga sunog na kumakalat sa buong kontinente. Ang usok, nagpapadilim sa langit, pero yung init ng 2 araw, tumatagos pa rin. Walang awa. At syempre, ang teknolohiya natin, bibigay din. Hindi na kaya ng mga power grid ang sobrang init, sumasabog ang mga transformer. Yung mga solar flare mula sa 2 araw, sinusunog ang mga satellite natin. Bigla, walang internet, walang komunikasyon. Bawat isa sa atin, nag-iisa. Para tayong bumalik sa Dark Ages. Fast forward tayo, 3 buwan.
Ang mundo natin hindi mo na makikilala. Isa na itong alien planet. Isang lugar na mapanganib para sa anumang may buhay. Ang average na temperatura sa buong mundo, umaabot na ng 70 degrees Celsius. Doble pa yan sa pinakamainit na araw na naranasan mo. Ang paglabas ng bahay ay parang pagpapakamatay na. Ang tubig, mas mabilis pang mag-evaporate kesa umulan. Siyempre, bumagsak na ang agrikultura. Ang mga pananim, sunog. Ang mga hayop, namamatay sa gutom. Paubos na ang pagkain. Ang mga natitirang tao, naglalakbay na sila. Isang desperadong paglalakbay patungo sa huling lugar na posibleng tirahan, ang mga dulo ng mundo, ang Arctic at Antarctic. At yung karagatan, namatay na. Yung mga coral reef, mga buto na lang. Ang mga isda, literal na naluto sa sarili nilang tahanan. Ang dating buhaw at buhay na dagat, isa ng tahimik at kumukulong libingan. Ang sibilisasyon na kilala natin, wala na. Ang mga syudad, mga ghost town, ang mga gobyerno, bumagsak. Ang mga natitirang tao, nagtatago na sa ilalim ng lupa, sa mga kuweba. Naging mga nilalang na tayo ng anino dahil ang liwanag, yun na ang naging pinakamatindi nating kaaway. Pero akala mo ba init at liwanag lang ang problema? Hindi. Mayroon pang isang huling banta. Isang puwersang hindi nakikita pero mas malakas at mas mapanira sa lahat. Ang grawidad. Kasi yung 2 araw, hindi lang sila nagbibigay liwanag, humihila rin sila. At ang Earth, nasa gitna ng kanilang dambuhalang tug of war. Pinag-aagawan nila ang planeta natin at tayo ang nabibiyak sa gitna. Ang resulta? Literal na nabibiyak ang mga kontinente. Sabay-sabay na sumasabog ang mga bulkan. Ang mga lindol, hindi na tumitigil. Gumuho ang mga bundok. Nahahati ang mga syudad. Ang mismong lupang tinatapakan natin, yun na mismo ang pumapatay sa atin. At sa huli, mismong ang orbit natin bumibigay na. Yung dating perpekto at predictable na ikot natin sa araw, ngayon para na lang tayong bola na pinagpasapasahan ng daloang bituin. Isang magulong sayaw na iisa lang ang patutunguhan, ang kamatayan. At itong sayaw na ito, may 3 posibleng katapusan. Una, pwedeng mahulog ang Earth sa isa sa mga araw at matupok. Pangalawa, pwede tayong itapon papalayo sa sistema patungo sa nagiyelong kadiliman ng kalawakan. O pangatlo, at marahil ang pinakamalala, pagpira-pirasuhin ng planeta natin ng puwersa ng 2 araw. Sa kahit anong senaryo, wala nang pag-asang matira. Nakakatakot, di ba? Pero itong buong madilim na kwentong ito, bagamat isang what if lang, may napakahalagang aral na itinuturo sa atin. Pinapaalala nito sa atin na ang buhay, isa itong himala. Yung eksaktong distansya natin sa araw, yung pagkakaroon ng gabi para makapagpahinga tayo, yung maayos nating orbit, hindi yan aksidente. Ito ay mga perpektong kondisyon na nagkataon lang. Ang mundo natin ay nakasabit sa isang napakanipis na sinulid. Isang maliit na pagbabago lang, isang dagdag na araw, at lahat ng ito ay pwedeng gumuho. Nabubuhay tayo hindi dahil mabait ang universe. Nabubuhay tayo dahil nasa perpektong pwesto lang tayo. Maraming mundo sa kalawakan ang may 2 araw. At baka yun mismo ang paalala sa atin kung gaano tayo kaswerte sa ating iisang araw. Kaya kung sakali man na isang umaga ay magising tayo sa 2 araw sa ating langit, ano kaya ang magiging kwento natin? Maglalaho na lang ba tayo sa nakakasilaw na liwanag ng isang mundong isinilang para masunog?